pa murang bigas. Nangako pa kayo ng maulan na bayan, yun pala'y mga nalipunan. Diba pangako nyo'y bang Pilipinas? At promise nyo ba murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan, yun pala'y mga nalipunan. Yun lang. Bangag na lipunan pala ang natupad, hindi pala ang bagong Pilipinas. Bangag na lipunan ang natupad. Okay. Welcome sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin itong pagbibigay daw ng pera ng Office of the President sa kay national artist Nora Honor, at nag-ambag din daw si Lisa Marcos ng pera para sa mga gastusin nito noong nabubuhay pa at hanggang mamatay ito. Totoo kaya ito? Senator Amy Marcos, galit daw kay Lulong. Sino kaya itong Lulong, mga kababayan? At itong go signal ng pagbiyahe ng NFA Rice na galing dito sa Luzon, ibabiyahe na papuntang Visayas para ibenta ng tag 20 pesos ang kilo. Uy, mga kababayan natin dito sa Luzon, sa Mindanao, hindi ba kayo nagugutom? Hindi ba kayo namamahalan sa bigas? Bakit dadalhin pa sa Visayas para doon ibinta ang 20? Niloloko yata tayo. May niluluto itong hindi maganda sa ating gobyerno, itong ating gobyerno na gumagawa ng kababalagan itong ating gobyerno, no? Okay, yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ano po bang hinihintay nyo? Pakipindot na ng subscribe button, isama nyo na rin po ang bell all button para lagi kayong updated at hindi kayo pahuhuli sa mga kaganapan at balita dito sa ating channel. At huwag mong kalimutang isama ang like at share. Okay, let's go. Punta na tayo sa ating mga balita. Unahin natin itong Office of the President na nagbigay daw ng pera. Ayon dito sa Manila Times, the Manila Times, the hospitalization expenses mali ka agad. Ano ba naman yan? Huwag ka kasi magmadali. Uy, Bisaya talaga kasi tayo eh. Okay. The hospitalization expenses of national artists for film and broadcast arts Nora Honor were settled by the Office of the President and President Ferdinand Marcos Jr. Malacanang official said on Sunday. So sa madaling sabi, lahat ng mga ginastos ni Nora Honor noong sa ospital ay binayaran ng Office of the President and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oy! Ang national artist, mga kababayan, ay entitled sa hospitalization ng 750,000 per year. O, so madaling sabi, ito basahin natin Ang isang artist, national artist,
ay covered ng medical and hospitalization benefits of up to 750 annually. So, klarong-klaro na hindi pera ng presidente ang ibinayad. Pero bakit settled by the office of the president? Ano to? Lokohan? Ha? And President Ferdinand Marcos Jr. Nagpaipal din pala si Bangag. Nagpaipal din pala. Nagbigay din pala siya ng ano. Baka kinulang yung... Magkano ba yung hospital bill ni Nora Honor? Nung siya na hospital hanggang sa mamatay. Sige, dito tayo. Kasi wala tayong kalamalam kung magkano yung ginastos ni Nora Honor nung siya ay namatay. Hanggang siya mamatay. Presidential Communications Office or PCO, Senior Undersecretary for Operations and Strategic Communications, Ana Puod, clarified that it was the OP and the Chief Executive who shouldered Nora Honor's medical bills and not the Philippine Charity Sweepstakes. Pinagbibida talaga nila si Bangag. Si Bangag gagastos ng sarili niyang pera. Alam niyo mga kababayan, hindi sa pagmamaliit, no. Marami naman talagang pera din 'yan, mga tao na 'yan. Pero ang katotohanan mga kababayan, ang isang taong maraming bisyo, sa bisyo malakas gumastos 'yan, pero pag sa mga importanteng bagay, lalong-lalo na sa kalusugan, sa pamilya, mahirap gumastos 'yan. Yan ang katotohanan. Mahirap gumastos yan. Lalong-lalo na naririnig natin na itong ating Pangulo ay may bisyo. Minsan nga dumudugo na daw itong ilong, bunganga, itong mga gilagid sa sobrang bisyo niya. Ito pa. It's not just the hospital bill. Even the other debts and expenses were paid for with the personal funds of the President, Puod said in a text message. Yan, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala dyan. Hospital bill, covered ng kanyang, ng national budget. National budget. Kasi isa nga sa mga benepisyo ng national artist ang medical and hospitalization benefits na umaabot ng 750,000 yearly. Kaya hindi ako maniniwala na binayaran niya mismo ng... Sabagay, hindi ko sigurado, hindi ko alam kung magkano ang inabot ng bill ni national artist Nora Honor. Kasi sabi dito, were paid with the personal funds of President. Okay. Sabihin natin nandyan na. Yan na yan. At ito pa. The official did not disclose the exact amount shelled out. Hindi niya sinabi kung magkano ang nailabas. Although she did not confirm that part of the expenses were covered by the hospitalization benefits for national artists. Tama. Baka nga naman siguro kinulang yung budget ng yung 750,000 kaya nagdagdag siya. First Lady Lisa Aranita Marcos also chipped in. Uy! Maraming pera si Lisa Aranita Marcos. Nag-ambag din daw. Bakit kailangang ipagyabang na nag-ambag ka? Nagpapabango ba sila? Ito pa. Aside from what is due her national artist, the couple also contributed their personal money because Nora Honor was in private hospital. The bill was high and could not be completely recovered. Completely covered, the palace official said. When the PCO inquired with the PCSO, we learned it was PBBM and Plum
who shouldered the hospital bill and other expenses, she added. Sige na. Nandyan na kayo. Mukhang nagpapabangaw lang naman kayo eh. Bahala kayo kung magkano ginastos nyo. Basta importante, nagawa nyo yung obligasyon ng gobyerno sa isang national artist, no? At least naipalibing siya sa libingan ng mga bayani, di ba? Dito tayo susunod. May nakita tayong post dito sa balita. Senator Amy galit kay Lulong. Kaya lang, sino kaya itong si Lulong? Sino kaya itong si Lulong? Mga kababayan. Ako, alam ko kung sino si Lulong. Yun naman pala eh, tatanong pa ako kung sino si Lulong. Lulukuhan yata tayo dito eh. Ang alam ko, mga kababayan, si Lulong ay si Martin Romualdez. Pero bakit nag-post ng ganito si Senator Amy Marcos? Basahin natin ang nabasa nating balita dito sa Mukhang maglalabas ng panibagong campaign material ang re-electionist na si Senator Amy Marcos batay sa kanyang latest Facebook post. Magpapalabas lang pala ng panibagong campaign material. In short, gagastos na naman siya. Nitong linggo, April 27, may patikim ang senadora tungkol dito na inilabas sa Lunes. Ilalabas sa Lunes, April 28. So, bukas mga kababayan, abangan natin kung ano ilalabas niya. No? Batay sa larawan, mukhang inspired ito sa action fantasy series ng GMA Network. Ang Lulong na pinagbibidahan ni bahala kayo dyan kung sino kayo. Kaya lang ang tanong, bakit galit? Bakit galit si Senator Amy kay Lulong? Dahil ba kaya hindi siya score na kay Lulong? Baka hindi siya binibigyan hindi siya binabahagian ni Lulong ng kakapiranggot? Ganon ba yon, Senator Amy? Ako'y nagtatanong lang O baka kaya nagagalit ka kay Lulong dahil sinasabi mo na si Lulong ang demonyo na nakapalibot sa iyong kapatid? Si Lulong lang ba kaya? Si Lulong lang ba kaya? Sa dami na nakapalibot sa iyong kapatid na mga mastermind sa corruption, lahat, karamihan dyan sa mga iniupo ni BBM na iyong kapatid, Senator Amy Marcos, ay may mga bahid ng putik sa kanilang mga upuan. Diba? Pero kahit ano pang gawin mo, magagalit ka pa kay Lulong kung hindi mo sasabihin talaga, ibubunyag sa buong mundo na ang iyong kapatid ay mismong sumisira sa sarili niya. Kahit ano pang idahilan mo, Senator Amy Marcos, na mga demonyo pang nakapalibot sa kapatid mo, kahit si Satanas pa yung nandyan, katabi ng kapatid mo, kung hindi siya susunod sa utos ni Satanas, kung hindi rin siya Satanas, walang mangyayaring kasamaan. Kaya lang, yung utak niya ay pudpud na, kaya puro na lang kasamaan ang laman ng utak niya. Ito, halimbawa niyan, grabe ang krimen,
grabe ang kagutuman. Ang kagutuman umabot na ng, nabasa ko kanina, 56% o 57, 58% o 56% ba yun? Nabasa ko kanina sa balita, sa dyaryo. Sabihin na natin 56%. Mahigit kalahati ng buong populasyon ng Pilipinas ang naghihirap at nagugutom. Pero anong sagot ng gobyerno ng iyong kapatid? Siraan ang mga Duterte at ang Davao. Lumalalang krimen, corruption, i-impeach si VP Sara. Lumalalang droga, bumabagsak ang iyong rating, hulihin si Pangulong Digong at dalhin sa The Hague. Kaya wala talagang matinong kaisipan ang iyong kapatid. Hindi siya para sa mamamayang Pilipino. Pati ikaw, hindi ka rin para sa mamamayang Pilipino. Kasi kung para kayo sa mamamayang Pilipino, naglilingkod kayo ng tama. Diba? Alright. Dito tayo sa pangatlo. Dito tayo sa NFA Rice, Biyahing Visayas para sa 20 pesos na kilo ng bigas. Kaya lang ang tanong, bakit sa Visayas lang dadalhin? Bakit sa Visayas lang magbibinta? Samantalang, hindi lang naman ang Visayas ang marami ang nagugutom. Mas marami ang sa Luzon. Mas marami ang sa Mindanao. Mas malaki ang populasyon ng Mindanao kaysa Visayas. Isipin nyo, sabihin natin ang populasyon ng Mindanao ay nasa 40%. Ang populasyon ng Visayas ay nasa 20%. Ang populasyon ng Luzon ay nasa 40%. So, sa 59% ilagay natin. 59%. Ang 40%, lagay natin ng 40% sa 120 million Pilipino. Ilagay natin sa 100 million Pilipino lang. Sa 40%, 40 million. Ilan ang nagugutom doon? 20, 25, 26, 56 eh. 56. Lagay natin sa nasa 26 million din ang nagugutom. Sa Visayas, ilagay natin 20 million ang populasyon. Ilagay natin nasa 13% ang nagugutom. Sa Luzon, 26% din ang nagugutom. Pero ang tanong, bakit sa Visayas sila mag-concentrate ng 20 pesos ang bigas? Bakit? Bugok. Alam niyo itong estratehiyan ninyo ay para lang ito sa mga grade 1. O para talaga sa mga sunog na yung utak dahil sa kaka. Basahin na natin itong ano. Naalala ko pala yung paliwanag ng Anticlera. Sa ano daw kasi, sa Visayas lang daw kasi, dapat daw sa Visayas mag-uumpisa ang pagbibenta ng 20 pesos ng bigas. Kasi ang sabi niya, nasa Visayas daw ang pinakamaraming stock ng NFA. Ngayon, ilagay natin, nasa 13 million lang yung nangangailangan. O sige. Sabihin na natin, sa Visayas lang galing yung pinakamaraming stock na bigas ng NFA na nasisira na. Ibibinta na ng 20 pesos ang kilo.
Sige. Pero bakit itong bigas na galing dito sa itong bigas ng National Food Authority na galing sa Luzon ay dadalhin sa Visayas? Ibig sabihin, hindi marami ang stock ng bigas sa Visayas. Kasi ilang tonelada pa tong dadalhing bigas doon sa sa Visayas? Sige, basahin na natin to Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang National Food Authority. Nasimulan na ang repositioning ng rice stocks patungong Visayas bilang preparasyon sa paglulunsad ng 20 pesos per kilo rice program. It will take several weeks to transfer tens, even hundreds of thousands of 50 kilo bag rice from NFA warehouses, particularly from Mindoro, to various groups, to various parts of Visayas. Kita nyo yan, ha? Ang layo pa ng Mindoro. Tatawid pa yan ng dagat papuntang Visayas. Ano tulukuhan? Siguro dahil sa eleksyon nito. Dahil alam nyo na wala nang bubuto sa inyo sa Visayas at sa Mindanao. Bakit hindi nyo bigyan din ng 20 pesos per kilo ng bigas ang Mindanao? Bakit hindi nyo bigyan ng 20 pesos ng kilo ng bigas ang Luzon? Dahil sa Luzon, mayroon pa kayong makukuhang kaunti. O sabihin natin 50%. At kaya kayo sa Visayas magko-concentrate ng 20 pesos per kilo ang bigas kasi alam nyong zero votes na kayo. Zero votes na kayo. Zero votes na kayo. Zero votes DI. Zero votes. No? Ano bang klaseng votes yan? Zero vote. Inulit-ulit ko pa talaga mga kabayan. Dahil alam natin masisiron talaga sila. Wala na mangyayari sa kanila. Nakakuha ng Department of Agriculture sa Commission on Elections ng exemption sa election ban para may larga ang 20 pesos per kilo ng bigas na isang campaign promise ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. O kaya naman pala para lang talaga ito sa eleksyon. Pagkatapos siguro eleksyon nito, wala na ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ang subsidy ay para sa 20 pesos per kilo. Bigas ay parehong aakuin ng Food Terminal Incorporated ng DA at ng mga local government unit. Ang gagamiting bigas ay mula sa buffer stock ng NFA na sa huling bilang noong nakaraang linggo ay nasa 378,157 tonelada, katumbas ng 7.56 milyong sako ng bigas. Sapat na umano ito para mapakain ang lahat ng Pilipino sa loob ng 10 araw. Uy, yan ba ang solusyon nyo sa kagutuman? 10 araw lang? Buong Pilipinas, 10 araw lang? 7.56 milyong sako ng bigas. Mali pala ako. Ang 7.56 milyong sako ay sapat na pala sa buong populasyon ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Kaya lang 10 araw lang ito. So wala talaga silang solusyon na maganda o mahaba-habang solusyon para sa kagutuman ng mga Pilipinong nagugutom. Oy,
Mayroon palang sinabi si Auntie Claire, mga kababayan, kung kayo nagugutom, pumunta lang kayo doon sa Pasay. Mayroon silang mga pagpag doon na ipapakain sa inyo. At mayroon na rin itong mga ulam na pigpig din. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kukuha sila ng stock ng bigas sa Mindoro upang dalhin sa mga lugar. Nakapos ang produksyon ng bigas tulad ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Sa warehouse naman ng Iloilo ay mayroong 862,409 sako ng bigas. Saglit lang. Sa Cebu, maniniwala pa akong kukulangin ang mga bigas doon. Negros Island, naniniwala akong kukulangin ang bigas doon kasi mas marami ang nagtatanim doon ng tubo at saka mais. Pero sa Samar at Leyte, kukulangin ang bigas ang Samar at Leyte. Ano to, lokohan? Nakapakalawak po ng taniman ng palay ang Samar at saka Leyte. Pero dahil both rich ang Samar at Leyte, babagsakan na ng 20 pesos per kilo ang bigas kasi zero vote kayo doon. Okay mga kababayan, yan lang po ang masasabi natin sa araw nito. Bago tayo matapos, nais ko munang hingin sa inyo na iboto nyo ng straight itong ating mga kandidato. Vote straight Duterte. Black voting po tayo. Black voting. Ha? Duterte. Bahala na kayo kung sino idadagdag nyo. Basta sa akin idagdag nyo. Basta idadagdag ko sa aking baluta ay si Dr. Atty. Joey ano ba yan? Si Dr. Atty. Joey Montemayor. Idadagdag ko pang 11. Yung pang 12, di ko na alam. Kayo nang bahala. So yun lang mga kababayan. Don't forget to like, share, and subscribe.